Magandang gabi mga kaibigan at taga-subaybay ng Pinoy Mystery Horror. Itago niyo lang po ako sa tawag na Officer Jude. Ibabahagi ko sa inyo ang isang di malilimutang karanasan na talagang tumatak sa akin. Ito'y nangyari sa isang probinsya noong taong 2008 sa isang liblib na kalsada kung saan hindi ganoong karami ang dumadaan. Isa itong ordinaryong gabi na naging hindi inaasahan dahil sa isang banggaan at sa isang bagay na hindi ko inakalang mangyayari. Bali ganito, duty ako noon sa isang checkpoint, mga alas 8 ng gabi. Tahimik lang ang paligid, tipong maririnig pa nga yung mga kuliglig sa damuhan. Bigla akong nakatanggap ng tawag sa radyo mula sa headquarters. May banggaan daw sa dulong parte ng kalsada na iyon. Di, nagmamadali akong pumunta. Aba syempre, trabaho to, di ba? At saka nga, medyo sanay na rin ako sa mga ganitong eksena, kaya walang kaba. Pagdating ko sa lugar, medyo madilim. Ang kalsada, yung tipong simentado, pero parang hindi napapansin ng gobyerno dahil sa dami ng lubak. Walang street lights, puro puno at taniman sa gilid. May dalawang sasakyan na nagkabanggaan. Halatang matindi ang impact. Ang isa, truck, bumulusok sa kanal. Minor injury lang. Yung isa naman, wasak yung harapan. Pero nakahinto sa gitna ng kalsada. Critical ang driver. Doon ako nagsimulang mag-imbestiga. Kumbaga parang routine lang. Sinusuri ko yung mga nasaktan. Tumawag ng ambulansya, pero habang ginagawa ko yun, nakaramdam ako ng kilabot sa likod. Para bang may nagbabantay sa akin. Pero hindi ko muna pinansin. Ganun nga, nagpatuloy ako sa trabaho. Nang naglalakad ako sa paligid para maghanap ng mas maraming ebidensya, bigla akong napalingon sa gilid ng kalsada. Aba, may isang babae. Umiiyak siya. Nakaputing bestida. Parang galit na galit sa mundo. Hindi ko siya kilala. Pero halata sa kanya yung lungkot. Kaya lumapit ako. Miss, okay ka lang ba? Kailangan ba ng tulong? Tanong ko. Ngunit bago ko pa siya malapitan, naglakad siya ng matulin papunta sa kakahuyan. Tapos, nawala siya sa dilim. Para bang usok lang siya na tinangay ng hangin. Pero in fairness, sexy yung babae. Naku naman, tinayuan ako ng balahibo. Huwag kayong ano ha. Alam mo yung pakiramdam na para kang binuhusan ng malamig na tubig? Ganon. Pagkatapos ng eksena yon, tinanong ko yung ilang usisero. Nakakapagtaka, wala daw silang nakita na babae doon. Ako lang daw ang may nakita. Bali, kinilabutan ako lalo. Kasi baka multo yun. Pero hindi pa rin ako sigurado. Pagkatapos kong gumawa ng report, papunta na sana ako sa headquarters. Kaya lang, hindi pa rin ako mapakali. May pakiramdam akong may nagmamatsyag sa akin. Tila may anino akong laging naaaninagan sa may kakahuyan. Nag-decide akong tumigil sa isang malapit na tindahan. Sa kabilang kanto lang para magtanong-tanong at magpahinga. Kwento ko agad sa tindera. Ate, sa kalsada kanina, may nakita akong babaeng umiiyak. Baka isa siya sa nasugatan. Napansin mo ba? Kaya lang biglang nawala eh. Taga rito ba yun? Napatitig ang babae, sabay sabing, Officer, walang babae sa aksidente kanina. Yung mga driver lang ang biktima. Nagtaka ako, pero sabi pa ng tindera, sa totoo nga lang mga ilang taon na nakakalipas, may babae na namatay dyan sa lugar na yan mismo. Nasagasaan siya habang tinatawid yung kalsada. Simula noon, palaging may nagpapakita dyan na babaeng umiiyak kapag gabi, lalo na sa mga driver. Halos kapareho ng nabanggit nyo, officer. Muli akong kinilabutan sa sinabi niya. Nako, kaya pala ganun ang pakiramdam ko kanina.
Ang babaeng nakita ko, kaluluwa na lang pala. Pagka-uwi ko, natutulog na ang mga tao sa bahay. Pero ako, hindi mapakali. Nakahiga na ako pero naramdaman ko parang may kasama ako sa kwarto. Tila ba may presensya sa paligid. Ganun na ganun ang nararamdaman ko sa kalsada kanina. Ano pa nga ba ang dapat kong gawin? Pumikit na lang ako at nagdasal na sana matapos itong kababalaghan na naranasan ko. Nagsunod-sunod ang mga kaibang nangyari sa akin pagkatapos ng insidente. Bawat gabi, habang sinusubukan kong makatulog, parang naririnig ko pa rin ang boses ng umiiyak na babae mula sa aksidente. Hindi mismo sa tenga ko, parang sa isip ko lang. Sa tuwing pipikit ako, bumabalik sa isip ko ang imahe niya, ang kanyang maputlang mukha at lungkot na tila ba hindi matahimik. Dumating sa puntong napapabalikwas ako mula sa higaan sa gitna ng gabi. Pinagpapawisan ng malamig. Makaraan ng sanlinggo, mas tumindi ang mga kaibang gabi ko. Tuwing natutulog ako, may mga panaginip akong sobrang vivid pero malaswa. Akala ko normal lang yon sa stress sa trabaho ko. Pero eto ramdam na ramdam ko. Parang may humahaplos sa akin. Hindi lang basta haplos, kundi sa mga parte na hindi dapat. May umayakap din sa akin, mahigpit. Tapos minsan pa nga, sinusubukan akong halikan. Ang weird pa, pagising ko, agad kong maaalala yung babae na nakita ko nung aksidente. Para siya yung nagpapakita sa akin sa panaginip. Pero hindi na umiiyak, parang nangaakit na. May mga gabi rin na biglang iba ang trip niya. Minsan, nagigising ako na parang may sumasakal sa akin. Parang gusto akong patayin. Ramdam ko yung bigat sa dibdib ko. Hirap akong huminga. Doon na ako kinabahan ng todo. Tuloy, hindi ko na alam kung bangungot lang ba ito o multo talaga. Sabi ko pa sa sarili ko, grabe naman, minsan sexy, minsan serial killer naman ang vibes niya. O di ba ang saya? Dahil dito, naging sakitin ako. Naging maputla na nga ako, parang lantang gulay. Yung mga kasama ko sa trabaho, pansin nila parang laging pagod ako. May isa sa kanila na tropa ko ang nagsabi, "Pre, baka naman may kaluluwa ka ng kasama mula dun sa aksidente. Baka kailangan mo na magpadasal o mag-insenso man lang para matanggal yan." Sa totoo lang, natatawa ako nung una. Pero sa dami ng nangyayari sa akin, wala na akong magawa kundi subukan. So ayun, nagsindi kami ng insenso at nagpadasal. Haba pagkatapos nun, biglang tumigil lahat ng kababalaghang yon. Nawala yung mga malalaswang haplos, pati yung pagsakal sa akin habang natutulog ako. Bumalik na rin yung normal na tulog ko at unti-unti, gumaan ulit ang pakiramdam ko. At least, wala na yung pakiramdam na may multong trip na maging seductive na killer. Ilang araw pa nga ang lumipas, dumaan ulit ako sa kalsada para tignan kung may ebidensya pa akong nakaligtaan. Doon, may lumapit sa aking matandang lalaki na nakatira sa malapit lang. "Ano ho bang hinahanap niyo dito, officer?" Tanong niya. Ikinuwento ko lahat ang mga pangyayari sa aksidente. Pati yung babaeng multo na nakita ko. Sabi ng matanda, "Ganito kasi yan. Yung babaeng namatay doon, hindi siya basta nasagasaan. May usap-usapan na ipinapatay siya ng tunay na asawa ng kaduguyo niya. Selos ang dahilan. Isa siyang babaeng bayaran. Tapos, yung karelasyon niya, isa ring pulis na kagaya mo. Sa sobrang galit daw ng pulis, nag-away sila ng tunay niyang asawa. Kaya lang, aksidente niyang nabaril ang misis niya. Tapos, nagpakamatay naman siya. Nagbaril sa ulo. Nakonsensya siguro. Namatay ang mag-asawa, kaya hindi pa rin nahuli yung inupahan na salarin. Kaya hanggang ngayon, maaaring naghahanap pa rin ng hustisya ang babae
kaya hindi matahimik. Nagmumulto. Napaisip ako, kaya pala gano'n na lang ang galit ng babae. Paano ba kasi? Ipinapatay pala siya kalsadang iyon ng walang kalaban-laban. Habang iniisip ko ang lahat ng nangyari, may natanggap akong tawag mula sa headquarters. Yung driver na nasangkot sa aksidente at nasa ospital ay bigla daw bumangon mula sa kama. Nagwawala. Paulit-ulit na sinisigaw ang pangalan ng isang babae. Bigla siyang nawala ng malay, nakakomatos, tapos namatay din ito kalaunan. Nang imbestigahan namin ang kanyang pagkatao, napag-alaman namin na siya pala ang responsable sa pagpatay sa babae. May dati na pala itong record sa headquarters, naabsuelto lang dahil kulang sa ebidensya, at doon ko lang napagtanto, hindi aksidente ang naganap noong gabing yon. Bumalik ang babae para kunin ang hustisya, at tila sinigurado niya makakasama niya ang kanyang killer sa kabilang buhay. Matapos kong malaman ng detalye tungkol sa driver, hindi ako mapakali. Binalikan ko ang mga saksi sa aksidente. Sinubukan kong tanungin kung may napansin silang kakaiba sa driver bago maganap ang banggaan. Karamihan sa kanila, nagsabing wala silang maaalala, maliban lang na normal sa umpisa. Pero bago maganap ang banggaan, napansin lang parang wala sa sarili ang driver. Biglang kumabig pa kaliwa. Tila may iniwasan kaya bumangga sa kasalubong na truck. Minsan, nanaginip ulit ako. Sa panaginip ko, pumunta daw ako sa lugar ng aksidente. Wala na ang mga sasakyan, pero ang iri ng pakiramdam ay nananatili. Habang naglalakad ako sa gilid ng kalsada, biglang may napansin akong tao. Lumingon ako at sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang isang babaeng pamilyar. Nakasuot pa rin siya ng puting bestida. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya umiiyak. Tumigil siya sa kalsada, nakatingin sa akin ng diretsyo. Pero hindi na galit o malungkot. Sa halip, tila ba nagpapasalamat pa. Pagkatapos ng ilang sandali, naglaho siya sa hangin tulad ng dati. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Sana ay kinalibutan kayo tulad ng naramdaman ko noong gabing iyon. Maraming salamat at more power sa inyong channel, Tito Bal. Paalam!